Kamusta mga ka-riders? Ako nga pala si Nameless at magandang araw sa inyo and welcome sa aking motovlog episode. Dito natin ma-experience ang saya at pakikipagsapalaran sa likod ng manobela habang bumabiyahe tayo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Sama-sama tayong maglakbay, mag-share ng mga tips at mag-enjoy sa mundo ng motorsiklo. Kaya ano pang hinihintay natin? Pasukin na natin ang kalsada at simulan na natin ang ating mga rides. Please don't forget to like, subscribe at mag-ring ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos content sa channel ko. So this is episode 6 ng ating motovlog series dito sa aking channel guys. So for today's video, gagawa tayo ng bisita iglesia content. And sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ginagawa sa bisita iglesia, pupunta lang kayo sa mga simbahan ng mga bawat bayan and magpapasalamat kayo kung ano ang mga gusto niyong pasalamatan kay Lord. Bola lang yan. And sa mga pagkakaalam ko, 7 simbahan dapat ang puntahan para makompleto ang bisita iglesia. Correct me if I'm wrong guys dyan sa comment section. No. First time ko gagawin ito kasi lumaki ako na hindi naman iniintindi itong mga bagay na ito. And gusto ko gawin ito dahil gusto ko lang magpasalamat kay Lord sa mga blessings na binibigay niya sa akin ngayon. So kasama ko ngayon sa vlog ang aking kapatid, pinsan and pamangkin. So bale 5 kami and 3 motor ang gamit namin. Yung makikita nyo sa video ay hindi ako ang nagmamaneho kasi yung kapatid ko ang may hawak ng GoPro namin. Kasi ang hassle kapag kabit and tanggal sa helmet. And ayaw umangkas ng pamangkin ko doon sa tito niya kasi baguhan pa sa pagmamotor kaya sa akin siya nakaangkas. So shoutout muna pala sa mga kasama ko, kay Sir Matt, kay Ate Jade, and syempre kay Tower Moto. So ang aming first stop o unang pupuntahan na Catholic Church ay ang Pagsangan, Laguna. Kilala ang Pagsangan, Laguna sa tourist attraction nila na Pagsangan Falls. Andito na tayo sa unang Catholic Church na pupuntahan natin guys. Tinatawag ito na Our Lady of Guadalupe Parish Church na located ulit sa Pagsangan, Laguna. Founded ito noong 1687 pa guys and gawa ang simbahan sa adobe, lime mix and sa gatas ng kalabaw. Sorry guys kung ganyan lang ang mga footage ko kasi nahihiya ako mag-vlog and maraming taong nakatingin sa akin nung ginagawa ko ito. Parang gusto ko na magpakain sa lupa sa sobrang hiya. And based sa pangalan guys, ang patrona nito ay nakatuon kay Birhen Guadalupe. And ayon sa kasaysayan guys, wala pa nung panahon pa na pananakop ng Espanyol ay naging sentro ito ng reliyoso at kultura ng mga tigapagsangan. And dahil din sa pananakop ng mga Espanyol sa atin, nagmula sa kanila ang naging disenyo o arkitektura ng mismong simbahan. Mabilis naman makita ito sa simbahan guys kasi nasa mismong bayan ng Pagsangan located ito kaya hindi kayo maliligaw kapag bibisita kayo. So pagkatapos namin magpasalamat and magdasal guys, umalis na rin kami at nagpunta na kami sa aming next destination. And ang aming second stop ay ang bayan ng Cabinte. Cabinte ay kilala sa kanilang underground river and cave complex. Ito ay isa sa mga pinakamalalim na ilog dito sa Laguna at may mga natatanging uri ng mga bato and formation na for sure magagandahan tayo kapag nakita natin. Galing mo na dyan ah. Hindi ko naman. And isa sa mga pangunahing industriya sa Cabinte ay ang paghahabi ng pinya. Ang mga magsasaka sa bayan ay kilala sa kanilang kasanayan sa pagtatanim at sa pag-aalaga ng mga halamang pinya na isang pangunahing sangkap sa lokal na ekonomiya nila. And kapag pupunta o bibisita kayo dito guys, mag-iingat lang dahil may mga malalalim na kuruba sa daan. Di totoo yan. Kaya ang magiging tip ko lang sa inyo ay huwag kayo magpatakbo ng mabilis. Makakarating din naman kayo sa pupuntahan nyo kahit na mabagal lang ang takbo natin guys. So andito na tayo guys sa second stop natin. Ang pangalan pala ng Catholic Church ng Cabinte ay Transfiguration of Our Lady Parish Church. At ito lang ang nag-iisang Catholic Church dito sa Cabinte. And nung nakita ko ito sa labas, ay nagandahan na ako dahil na-preserve nila yung pagkaluma ng simbahan. Kahit medyo maliit lang yung simbahan guys, iba yung dating kapag pumasok na kayo sa loob. Simple lang pero maganda ang dating sa mga bibisita dito. Founded nga pala itong simbahan noong 1619 naman guys. At gawa naman ito sa adobe. At kung makikita natin guys ay may pagkapareha ang disenyo at arkitektura ng simbahan ito at yung simbahan sa Pagsangan. Dahil din ito sa mga nanakop na Espanyol sa atin nun.
So pagkatapos namin magpasalamat at magdasal, umalis na rin kami para makarating na sa third stop natin guys. And ang susunod na pupuntahan natin ay ang bayan ng Luciana. Share ko lang mga lods, halos andito sa bayan na ito ang mga kamag-anak namin sa side ng aming lolo o tatay ng aking ama. Oh my God! Kaya isa sa mga masabi kong malapit sa puso namin kahit hindi namin kilala ang mga kamag-anak namin dito. So sa mga makakapanood dyan na relatives namin, pa-subscribe naman sa YouTube channel ko and pa-follow naman sa mga social media accounts ko. Ilalagay ko na lang ang link dyan sa description box. Salamat. So easy promote lang mga guys. Wow naman! Wow! Wow! So pinagmamalaki ng bayan ng Luciana ang kanyang kagandahan na kalikasan at likas yaman nito. Ito ay napapalibutan ng mga burol at kabundukan na nagbibigay ng mga magagandang tanawin at lugar para sa mga aktibidad tulad ng hiking at ecotourism. At tinatawag din ito guys na mini Baguio ng Laguna dahil sa mataas na pwesto nito at ang pagkakaroon ng malamig na klima. Marami din falls ang Luciana guys tulad ng Hulugan Falls, Aliw Falls at Talay Falls. Next time pupuntahan natin ang mga falls na yan para ma-experience natin ang ganda ng mga ito. So andito na tayo sa Catholic Church ng Luciana guys. Tinatawag namang ito na Nuestra Señora del Rosario Parish Church. Kung makikita natin guys, under construction yung simbahan pero pwede naman bumisita. At dahil ginagawa ito, aasahan natin na lalo gaganda yung simbahan. Ni-establish nga pala itong simbahan noong 1854. Kaparehas ng taon kung saan nag-declare ng Luciana ng sarili nilang municipality dahil dati ay sakop pa ito ng bayan ng Mayhay. Based sa documents guys, ay nasunog itong simbahan noong 1872 at inayos noong 1873. At syempre guys, based sa pangalan ng simbahan, ang patronan nito ay si Nuestra Señora del Rosario. Mabilis din makita itong simbahan kasi malapit lang ito sa mismong main road ng Luciana. So pagkatapos ulit namin magdasal at magpasalamat ay umalis na rin kami para makapunta na sa fourth stop natin guys. At ang susunod na pupuntahan natin na bayan ay ang Lucban, Quezon. So wala na tayo sa Laguna guys, nasa Quezon Province na tayo pero ito lamang ang simbahan na pupuntahan namin na wala sa Laguna. Paano masabi? Kilala naman ng Lucban, Quezon sa kanilang pista ng San Isidro Labrador. Pinagdiriwan ito tuwing buwan ng Mayo. Ang pista ay naglalaman ng mga traditional na sayawan, parada ng mga floats at iba't ibang mga aktibidad na pampiesta. Isa pang sikat na festival sa kanila ay ang Kahiyas Festival. Ginaganap ito tuwing Mayo 15. Ang mga bahay sa bayan ay dekorado ng mga kakanin at masustansyang prutas at gulay upang ipakita ang pasasalamat sa biyayang pang-agrikultura. Isa pang bagay na kilala ang Quezon ay ang kanilang mga kakanin at lutuing lokal. Ang mga pagkain tulad ng pansit habhab, longganisang lukban at pansit lukban ay mga paboritong ihain sa mga bisita. Ang Lucban ay isa rin tanyag na destinasyon para sa mga turista. Ang bayan ay may mga atraksyon tulad ng Kamay ni Jesus, Mount Banao, San Cristobal Protected Landscape na binibisita ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So bago muna tayo pumunta sa Catholic Church ng Lucban, Quezon guys, ay kumain muna kami ng lunch dito sa isa sa mga sikat na fast food chain dito sa Pilipinas. Ako nga pala ang pumili nito guys kasi matagal ko ng plano to kasi kakaiba yung itsura ng kanilang building. Nasisira ulo. Sinauna or old building yung concept pero pagpasok mo ay modern naman ang makikita. At hindi lang ito ang ganitong concept kasi halos lahat ng mga tindahan or establishment ay ganito ang design ng kanilang mga building. Kumbaga ni-preserve nila yung mga sinaunang building. Pagkatapos namin kumain ay pumunta na kami sa Catholic Church ng Lucban, Quezon. Tinatawag ito na St. Louis Bishop Parish Church. Mabilis din makita ito kasi nasa sentro ng bayan ng Lucban located ang simbahan. Ang patron naman nito ay si San Luis Obispo. Kaso guys, nung pumunta kami dito ay sarado yung simbahan. Hindi namin alam ang reason kung bakit pero sa labas na lang kami nagdasal at nagpasalamat. So bago umalis at pumunta sa next destination natin guys, hindi syempre mawawala ang pagbili ng pasalubong. Binanggit ko naman kanina na kilala sila sa mga bagay na ito. Kaya nung nakakita kami ng bibilihan ay bumili na kami kahit papaano para may pasalubong pag-uwi. Pagkatapos bumili ng pasalubong ay umalis na rin kami para puntahan na ang ating fifth destination.
Ang susunod na pupuntahan natin na bayan ay ang Mayhay. Balik ulit tayo sa Laguna guys. Siyempre dito sa amin, kapag pupunta ka ng Mayhay, malamang sa Taytay Falls ang punta mo. Meron akong vlog nito guys, kaya kung gusto niyo mapanood ay ilalagay ko na lang sa description box yung link. At dahil sa mataas na lugar ang bayan, ay magaganda ang mga ani dito tulad ng gulay at prutas guys. Andito na tayo sa Catholic Church ng Mayhay guys. Tinatawag nga pala ito na San Gregorio Magno Parish Church. At kung makikita natin guys, yung simbahan ay kakaiba. Dahil kasi sa kulay pula or pink yung mismong simbahan. Nakakamangha kapag ka sa personal niya ito makikita. At nung pumunta kami ay under construction din yung simbahan, pero pwede naman kayo bumisita. At nung pagpasok ko dito sa simbahan ay sobrang naganda na ako at iba yung dating sa akin. Dahil siguro sa taas nung ceiling ng simbahan at lawak niyang tingnan. Lalo na akong nagandahan nung pumunta ako sa harapan ng simbahan. Makikita naman sa video kung bakit ko to nasabi. Lalo na sa personal to guys, ang ganda. At ang patron naman nila dito ay si San Gregorio Magno guys. Founded ito noong 1571. Pagkatapos ulit namin magdasal at magpasalamat, ay umalis na ulit kami para sa 6th stop natin guys. So last 2 na to guys. So malapit na natin matapos ang bisita iglesia natin. Ang next destination natin ay ang bayan ng Liliw. Tinatawag ang Liliw na Tsinelas Capital ng Laguna guys. Sa mga hindi nakakaalam, may mga falls din dito sa bayan ng Liliw na pwedeng puntahan. Sana kilala rin ang Liliw sa kanilang pamilihan o palengke, kung saan maaaring makabili ng iba't ibang mga produktong lokal tulad ng tsinelas, sapatos, tela, gulay, prutas at marami pang iba. Andito na tayo guys sa Catholic Church ng Liliw. Tinatawag ito na St. John the Baptist Parish Church. Founded naman ito noong 1578 at gawa ito sa adobe at clay bricks, kaya kung makikita natin ang simbahan na kulay pula. Sobrang ganda din nitong simbahan kasi kakaiba ang kulay nito sa labas at lalo na kayong magagandahan kapag pumasok na kayo sa loob. Under construction din ang simbahan pero pwede din bumisita. Ang patron naman nila dito ay si San Juan Bautista guys. Mabilis lang din makita itong simbahan kasi nasa sentro ito mismo ng Liliw. Ayun na nga guys, pupunta na tayo sa last destination. Makukumpleto na natin ang bisita iglesia. Kung umabot kayo dito sa video na ito, maraming salamat sa panonood. Solid kayo guys. So ang ating last stop ay ang aming bayan syempre. Dito kaming lumaki lahat guys. Ang bayan ng Magdalena. Alam nyo ba guys na dati ding baryo ito ng Mayhay? At noong 1819 ay naging bayan ito. Tinatawag din ng bayan na Little Hollywood ng Laguna dahil maraming mga pelikula ang nag-shooting dito. So andito na tayo sa sikat na Catholic Church ng Magdalena guys. Tinatawag ito na Santa Maria Magdalena Parish Church. Binuo ito noong 1855 guys and gawa ito sa adobe at sand. Ang patrona naman namin dito ay si Santa Maria Magdalena na isa sa mga pinakaunang tagasunod ni Jesus guys. Makikita daw dito yung bloodstains ni General Emilio Jacinto pero lumaki na ako dito at malapit lang sa amin ito pero hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikita yon. Andito din yung itak na ginamit ni General Jacinto noong digmaan. Kaya dito ko na tinatapos ang ating motovlog guys. Maraming salamat ulit sa panonood at may isang tanong lang ako sa inyo guys. Anong simbahan ang napuntahan natin ngayon ang nagustuhan nyo at nagandahan kayo? Comment nyo nga guys ang mga sagot nyo. So don't forget to like and share naman ng ating video guys. Malaking tulong sa akin yung kapag ginawa nyo. And syempre, huwag nyo na rin kalimutan ng mag-subscribe sa ating channel. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga new videos na i-upload ko. Maraming salamat ulit sa mga nakasama ko sa video. Next time ulit guys ha. And kita-kits tayo sa next video. Stay safe. God bless us guys. Bye.